Let's now define our rules of engagement for club officers. I call it the Agile Leadership Principles. So, ito yung set of guidelines kung paano tayo nag-work as a team. The truth is, hindi lahat ng gagawin nating plano will go according to plan. There will be times na may biglaang problema na darating na hindi natin na-anticipate and di natin yon may iwasan. So, it's very important na magkaroon ng agile mindset yung team natin habang maaga pa lang. Pag sinabi nating agile in leadership perspective, it means na resilient and adaptive yung team natin sa mga changes. Para tulungan kayo na i-shift yung mindset nyo from a bureaucratic standpoint or yung sinasabi nating top-down command to an agile mindset, tandaan nyo lang tong 10 principles na to as a club officer. Number 1, welcome change even behind schedules. Be open for possibilities and expect nyo na yung constant pagbabago ng club natin. Number 2, regularly deliver our club's value proposition every few weeks while respecting our members' career, academic, and personal commitments. Ang way na pag-deliver natin ng value sa mga club members natin is parang Netflix or magazine lang, wherein may bago tayong i-release na content or value sa community natin every week. This ensures na di magiging demanding sa time yung mga initiatives na gagawin natin, both sa side ng mga officers and sa side ng mga members. Number 3, take the initiative when you see an opportunity. Another word for taking initiative is ownership. Matuto tayo guys na magkusang gawa. If may nakita kayong opportunity na gawin yung isang bagay sa club natin, tingnan nyo if qualified kayo to work on that para hindi tayo nagiging display. Number 4, think of your colleagues as an 80% extension of yourself. Parang HR lang yan eh. Hindi ka naman mag-hire ng taong hindi mo pagkakatiwalaan. Isipin nyo lang na hindi mga idiots yung mga kasama nyo. Pag magde-delegate naman kayo or mag-assign kayo ng mga tasks or projects sa mga kasamahan natin, huwag niyo sabihin kung paano nila dapat gawin yung mga pinapagawa niyo sa kanila. Sabihin niyo lang kung ano yung gusto niyong mangyari, yung mga do's and don'ts, ano-ano ba yung mga tools or resources na pwede nilang gamitin para matapos nila yung gagawin nila. Kumbaga, bigyan niyo lang sila ng creative sandbox kung saan sila pwede maglaro. And the best way to do that is sa pamamagitan ng paggawa and pag-share ng creative briefs. Makikita niyo to sa wiki section ng site natin and pwede niyo siyang i-duplicate. Basically, instead na sabihin mo kung ano yung gusto mo ipagawa, ilagay mo siya rito and then tsaka mo siya i-share. I think mas productive to compared sa meeting or chats. Last but not the least, tiwala lang na matatapos nila yung pinapagawa mo. If feeling nyo hindi nasusunod yung pinapagawa nyo, you can always use this universal script para magbigay ng feedback sa mga co-officers nyo. Feeling ko goods na yung color combination natin. Gusto ko, linawin natin yung illustration para mas makita siya. So, wag niyo sabihin kung anong gusto nyong gawin nila. Sabihin niyo lang kung ano yung nararamdaman nyo or yung feeling nyo sa binigay nilang deliverable. Then, hayaan niyo silang mag-adjust or gumawa ng paraan. Number 5, the most efficient and effective method of conveying information is face-to-face conversation. Kung ano na yung napag-usapan natin, yun na yun. Wala nang mahabang chat or notes. Number 6, tournament victory is our club's primary measure of progress. Kung hindi tayo nanalo sa tournaments, ibig sabihin wala tayong progress na nagagawa. Number 7, repetitive task is our number 1 enemy. Kung napapansin nyo na ginagawa nyo na ng paulit-ulit yung isang activity sa club natin, yan na yung time para i-automate, i-templatize, or i-systematize, or ipagawa yung gawain nyo sa mga volunteer members natin. Much better if mag-focus na lang kayo sa mga high priority activities natin na nakapagpagalaw sa karayong ng club natin. Number 8, work on our constraints. Ni-encourage kasi tayo ng constraints na maging creative sa solution natin and mag-isip outside of the box. Number 9, we build for the future. Basically, yung binubuo nating sistema ngayon, yung magiging foundations ng mga susunod pang officers para hindi na sila magsimula pa from scratch. Iyon yung reason kung ba't gusto natin na maging repeatable and predictable yung mga processes natin para madali siyang ma-replicate and ma-adjust based sa specific needs nila sa future. Kumbaga, yung mindset natin is for long game. And last but not the least, number 10, never outshine the master. Kapag naipag-usap kayo, officers, sa mga faculty members or administrators natin, huwag niyo silang kukontrahin sa desisyon nila and mas lalong huwag kayong magbibigay ng solution nyo unless hinihingi nila yung opinion nyo. Parang ano lang yan eh, reseta lang yan eh.
Bibigyan mo ba ng gamot yung pasyente mo nang hindi mo pa siya na-check up? Baka nakulong ka na nun. The same concept applies here. Instead of prescribing solutions, much better if tutulungan nyo silang makagawa ng conclusions or makapag-arrive sa conclusions or solution by simply asking them questions. 90% of the time naman, alam na naman ng tao yung sagot eh. Need nyo lang ipa-realize sa kanila yung tamang sagot. In short, gawin nyo silang partner, huwag kaaway. Okay guys? So, this sums up our discussion for the Agile Leadership Principles.